Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Today, I want to share with you kung paano ba kumuha ng passport ngayong 2024. May balak ka din bang kumuha o magpa-appointment ng passport? Pues para sa iyo itong video tutorial na ito. Let's begin! So simulan agad natin to. First, go to your Google Chrome and then search nyo yung passport.gov.ph. After na, nandito na tayo sa passport appointment system. I-tap nyo itong schedule an appointment. So, para makakuha ka ng passport is kailangan mo munang magpa-schedule ng appointment dito sa website nila. So, ayan, nandito tayo sa reminder. After nyo mabasa nyan is basahin nyo din tong terms and conditions. So, after nyan, is-tap nyo na itong may red. And then, kung mag-isa ka lang, is-tap nyo itong start individual appointment. And then, kung group kayo, is-tap nyo naman itong start group appointment. So, ako is mag-isa lang ako. So, itatap ko itong individual appointment. So, ayan, lahat ng may asterisk is required na fill upan. So, nandyan yung region, country, special administrative region, site, office name, office address, tsaka yung contact number. So, after nyo fill upan yan, and itap nyo na yung next. So, dito pala sa site, kung saan branch kayo kukuha ng inyong passport. So, ayan, scroll down nyo lang niya. Kung doon kayo sa Maynila, is itap nyo yung pinaka-main niya, yung DFA Manila. So, ako is yung sa SM Dasma. So, ito yung Dasmariñas, SM City Dasmariñas. So, itap nyo yan. So, ayan, nakalagay na. Second floor, SM City Dasma Governors. So, next is, after nyo mabasa nyan, is itap nyo tong I confirm that I have read, understood, and agree to the above condition. And then, next na. So, ayan, please be advised that your chosen time slot is reserved for 30 minutes. So, after 30 minutes, kailangan ma-fill upan nyo agad to para makasend na kayo. So, ayan, date. So, lahat ng red is fully booked and yung may green is available. So, itong June 2024 is fully booked na siya. Maghanap tayo ng June, July. So, ayan, itong July 19 ang available hanggang 31. So, pipili tayo ng mas maaga, July 19 ang akin. Next, ito namang time. Ang available na slot is itong 10 to 11. So, lahat ng ibang time is fully booked na. Tatap ko na itong 10 to 11. Then, itong after none is I'm not a robot. So, ayan, kung nabasa nyo na itong warning, tsaka itap nyo na itong I agree. And then, dito naman, ilalagay nyo na dito yung phone number, mobile number, email address, confirm email address, last name, given name, middle name. So, ayan yung birthday nyo, kung female. So, ayan, fill upan nyo na lang. And then, after nyo ma-fill upan nyo, itap nyo na yung next. So, nandito na tayo sa individual appointment family information. So, nandyan yung father's information. So, kailangan nyo itong fill upan lahat. Yung last name ng father nyo, given name, middle name, country citizenship, tsaka yung mother information nyo. So, ayan. After nyo ma-fill upan lahat ng yan is, siguraduhin nyo lang pala na tama at tsaka kaparehas ng nasa birth certificate nyo kasi titingnan yun. Then, itap nyo na yung next. So, ayan, nandito na tayo sa individual appointment application information. So, nandito na yung application type. So, kung new, renewal, or loss, atin is new. Then, dito sa basis of Philippine citizenship, marriage, and then, foreign passport holder,
no emergency contact person, ilalagay nyo pwedeng kontakin kapag may emergency na. So, and then, itap nyo na yung next dyan. So, nandito na tayo sa individual appointment ng contact information. So, ilalagay nyo na dito kung saan yung kung saan nakatira dito yung emergency contact person nyo. So, nandiyan yung current address, city, province, occupation, office number, tsaka office address. So, after nyo ma-fill up yan, isap nyo tong next sa baba. So, ayan, i-review nyo lang yung information kung tama ba. So, after nan, itap nyo itong, so, tandaan nyo, ayan yung your selected appointment schedule is July 19, 2024, 10 to 11 sa SM Dasma. So, next, itap nyo itong I am not a robot, and then itong may red. Then, after nan, itap nyo na itong confirm. So, ayan, nandito na tayo sa payment. Please choose a processing type. So, dito, nakikita nyo dito yung regular processing saka yung special processing. So, dito sa regular processing is 950 pesos ang bayad. Dito is 12 working days kung hindi kayo nagmamadali sa pagkuha ng passport. Kung nagmamadali naman kayo sa pagkuha ng passport, is itap nyo itong special processing. Ang amount nito is 1,200. Sa baba naman, so ako, hindi naman ako nagmamadali, is itatap ko naman itong regular processing. So, dito sa baba, please choose a payment method. So ayan. Pwede mo itong piliin yung over-the-counter payment. So, nandito pala yung summary ng pinaka-total na babayaran natin. So, itap nyo itong over-the-counter. So, reminder lang pala, kapag pick up, kung gusto nyong pick upin, is pupunta na lang kayo doon sa pinakakukuhanan nyo ng passport. Yung doon ako sa Dasma. So, ayan. Kung gusto nyo naman siyang ipa-deliver, take note lang na may charge siya na 150 pesos. Then, pay now. So, ayan, nandito yung payment confirmation. So, sa payment confirmation, so basahin nyo lang yan. So, within 24 hours daw is may marireceive kayong reference number. So, within 24 hours, kapag na-receive nyo yung reference number na yon, is kailangan nyo makapagbayad via GCash or kung saan man kayo magbabayad. Basta mabayaran nyo within 24 hours. So, after nyo mabasa, is itap nyo na itong dito yung I agree. Then, proceed to payment. Then, kapag nakita nyo naman itong are you sure to want to proceed, itap nyo lang itong confirm. So, ayan, take note lang, kapag nagbayad nga pala kayo sa over-the-counter payments is may charge siyang 50 pesos. Sa next video ko na lang pala ituturo sa inyo kung paano ba magbayad ng passport via online method. Sa ngayon, ang ipinakita ko lang ay kung paano ba mag-book ng appointment ng schedule para sa pagkuha ng passport. So, itong nakikita nyong reference number dito, ito yung ipapakita nyo o gagamitin nyo para makapagbayad kayo ng inyong online passport. So, ayan, sana nakatulong sa inyo itong video na ito, and don't forget to like, share, and subscribe para palagi kayong updated sa mga video tutorial na i-upload ko. And kung may mga tanong pa pala kayo, and pwede kayong mag-comment dito sa comment section. Yun lang, thank you!